Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Hindi kapatid, sagot kita. Mga masama, lagot ka na. Ang babangga, magigiba. Aaksyon na agad sila. So, ulo ng bakbakan ngayong gabi, jeepney drivers versus tricycle drivers. Sa Balintawak, sino ang unang kukurap? Boy! Go! Isang anak pinapayak ngayon ng mga lesbo dahil sa ginawa raw nilang maling paghuli sa kanyang tatay. Titingnan natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Action natin live. Tulungan niyo po ako sa dapat kong gawin. Dahil wala po talaga akong ibang malalapitan. Hindi dapat binabaliwala ang halaga ng pagpapanotaryo, pero sa Cubao caught in the act. Imbes na si attorney, si secretary lang ang pumipirma. Eh di walang bisa yan. Tatanong lang po. Yung okay lang po, kasi wala po siya ng issue. Attorney ano dyan, okay lang naman yung nagkaman dyan. Dahil wala silang nagkas ng mga oras, kung may go. Magandang hapon mga kapatid. Simula na ang depensa sa impeachment, pero sa T3 walang kadepensa ang mga loko-loko. Dahil hindi Senado ang lilitoy sa kanilang kalokohan, kundi ang mga nagmamasid ng taong bayan at kami naman, ang abogado naman na api. Kaya mga tol, panoorin kung paano sila iilang sa bawat upak ng programang walang makakasalag. Bakbakan na! Walang peaceful coexistence sa mga driver ng jeep at tricycle dyan sa isang barangay sa Balintawak. Ang wala sa lugar na pangimasok ng Astoda, ang asosyasyon na siyang nagpapalala ng gulo, ang ugat ng problema. Narito ang amon. Ang reklamo ng mga driver ng pampaserong jeep sa barangay Apolonio Samson sa Balintawak ay mga tricycle daw ng Astoda. Bukod sa kolorum na, may illegal terminal pa. Mga Astoda na nag-illegal terminal at yung mga tricycle na mga walang body number na considered na colorum na kinukonsinti rin ng mga membro ng Astoda. Nang pumaradang T3 sa lugar, sa pole ng kamera mga pasaway, sinakop na ang halos buong kalye kaya buhol-buhol ang traffic. Nakipag-ugnayan kami sa Tricycle Regulation Unit ng DPOS sa QC para sa isang operasyon. Sa dulo, may illegal terminal, colorum. Yung mas maraming karga. Driver kayo mag-usap. Yung mas maraming karga. Diretso na tayo lahat dito. Pagdating sa kanilang illegal na terminal, napuno ng tensyon. Bumaba ka na! Sige, bumaba ka na dyan, kuya. Kasi sarili ko to. Eh, kumanang ka eh. Bumaba na yun, maraming masarap eh. Doon. Nagmatigas pa ng mga tsuper dahil may nilabag silang batas, di sila pinalusot ng mga operatiba. Mga kolorong sila at wala silang mga terminal dyan sa likod ko. Ang isang ito, di na nahiya. Service pa ata ng barangay ang ginawang pampasada. Makibigay po. Identify po kayo bumabiyahe dyan. Nang hanapan ng papel ng mga operatiba, nawala ng dila si Kuya. Alam kaya yan ni Kap? Sa ginawang operasyon, nakumpiska ang magit 20 kolorom na tricycle unit. Inuulit po namin, hindi galit ang T3 sa mga naghahanap buhay. Gusto lang namin itama ang maling sistema ninyo. Nasa linya ng telepono si Robert De La Cruz, hepe ng Tricycle Regulation Unit o TRU. Magandang hapon, Mr. De La Cruz.
Magandang hapon, sir. Magandang hapon po. Ay, kailangan ho ba kami ang mag-iikot-ikot para i-report sa inyo na maraming kolorum? Sandamakmak ho ang kolorum. Kahit saan ka pumunta rin sa Quezon City, may mga kolorum. Hindi nyo ba kayang gampanan yung trabaho nyo at kayo mismo manghuli na lang? Ano bang trabaho ng TRU? Gagawin po namin, sir. Gagawin po namin po, sir. Gagawin namin. Hindi, sir, ano bang trabaho ng TRU muna? Ano ba papel ho ninyo sa buhay? Sir, Ano ho papel ninyo sa buhay? para kami po, ako po yung OIC ng TRU po, sir. Kasi po lagi na lang gano'n. Nakailang palabas na kami rito. Kami ho muna ang naghahanap ng mga kolorum at pagkatapos Gagawin po namin pinapasa lahat po. namin sa inyo. Sandali lang. Lagi na lang ho ganito. Hindi ba kayo mismo mag-initiate, maghanap kayo ng mga kolorum? Kasi nga naman pinapatay nito yung mga ordinary, yung mga tricycle, yung mga legal na tricycle. Putol. Nagtula si Colorum. Hindi, lagi na lang kasi ganito, Tol Rabi, Tol Ben. Ilang buwan na tayo rito. 3 beses Quezon tayo nang City ba huli to? ng mga kolor. Oo. Ay, nako. Wala nang- Dapat malaman na Tandaan. ng ano yan. Anyway, ito na lang, presidente ng Astoda ng si Ed Gonzales. Magandang hapon, Mr. Gonzales. Mr. Gonzales, Hello. magandang hapon po, Mr. Gonzales. Magandang hapon po, sir. Ito hong kolorum. Matagal na ba itong kolorum sa inyong lugar? Wala pong kolorum, sir. Ano lang? Ba yung mga hinuli kagabi? Hello. Hello, ano yung mga nahuli kagabi? Anong tawag doon? Gabi po. Oh. Nung isang gabi inoperate, anong tawag doon? Yun po, naayos na po yun, sir. Inaantay na lang po, magpapadilaw na po yun. Meron pa nga mga tricycle ng barangay kaming ginagamit, pamasada, parang nakalagay, barangay, ayan oh, yung, ayan oh. Oh, may tatak na Astoda pero nasa harap nakalagay, barangay, kung ano man yon, barangay patrol nakalagay. At sa barangay pulo niyo po yan siguro, sir. Siguro sa susunod, Mr. Gonzales, maganda ho. Hindi ho kami kontra sa pagninegosyo, paghanap buhay, basta ilagay ho sa ayos. Pero mukhang ikaw kinukonsinti mo, yung mga illegal dyan. Paano na lang yung mga kasamahan ninyo na nagpaparehistro, nagbabayad sa ATODA, nagbabayad po sa TRU ng kanilang mga permit, tapos itong mga illegal, mga kolorum, hindi nagbabayad. Kawawa naman yung lumalaban ng parehas. Tatanggalin ko po yan. Habang ako pa presidente po, ginagawan po namin ng paraan na kung malipit na po yung moratorium, magbibigyan po ng prangkisa po yun. Pero hindi po sila tumatakbo, sir. Ano yung mga nahuli ng isang gabi? Anong tawag mo doon? Nagpapadilaw na po yan, sir. Kaya nga, ayos na po sa TRU na po yan. Gonzales! Yes, sir. Kaya nga, habang nagpapadila, huwag mo na magpasada. Yun lang yun eh. Ang sagot, wala nang iba pa. Satsat ka ng satsat eh. Yun lang, nagpapadila, okay, good. Habang nagpapadilaw sila, sa tabi lang muna. Huwag mo na mamasada, okay? Yan na, tapusin na Opo, natin. sir. Sige, larga. Sa pagbabalik ng programa, gigiba sa pader ng mga loko. Kausapin natin live ang isang anak na sumisigaw ng katarungan sa maling pag-aresto daw sa kanyang ama. Tulungan niyo po ako sa dapat kong gawin. Dahil wala po talaga akong ibang malalapitan. Ang pagperma ng isang sekretarya sa notaryo na dapat sana'y abogadong gumagawa, caught in the act! Tatanong lang po ako. Yung okay lang po, kasi wala po si Mayor at yung nangyari dyan. Okay lang naman yung authorize naman dyan. Sige po. Lola laban sa droga at prostitusyon, kasalu-saludo, kilalanin. To T3 dito sa TV5. Isang tunay na abogado lang ang may karapatan lumagda sa isang notaryo. Pero sa Cubao, may nag-aabogadong galing, ay gagaling-galing na siya'y na-caught in the act. Isang tipster ang dumulog sa tanggapan ng T3 tungkol sa notaryo publiko sa Cubao, Quezon City. Kasamang informante, kilos prontong kaming nagtungo sa kanilang opisina.
Hindi nagtagal, eto nang napitikan ng aming spy camera. Dagsa ang mga kliyenteng nanghihingi ng legal advice sa kanila. Kaya naman si ate abalang-abala. Caught in the act din ang pagpirma niya sa mga papeles. Yung mga taong nagpapanotaryo doon, hindi nila alam na hindi pa rin legal yung mga papeles nila kasi hindi naman abogado ang pumipirma. Matapos ang aming pag-oobserba, kami naman ang kipagtransaksyon sa kanya. Pwede mo na kapagawa ng activity ko. Mga ID. ID. 150. Mabilis lang naman, no? Matapos reviewin ng bogus ng abogado ang aming dokumento, agad niya itong pinirmahan. Yung okay lang po, kasi wala po si Mayor Atty. Arellano. Okay lang naman yung authorize naman ganito. Ayon sa 2004 Rule on Notarial Practice na ipinasa ng Supreme Court, abogado lamang ang kwalipikadong magsagawa ng pagnonotaryo sa anumang dokumento. Naku naman, Attorney Benedicto Arellano, talaga bang may basbas mo ang pagpirma ng iyong empleyado? Sagutin mo to punto por punto dahil siguradong disbarment ang magiging hatol sa iyo. Napakalaking storya ito mga kapatid. Para aksyonan ang kasong ito, kausapin natin si Attorney Romeo de la Cruz Galvez, ang Program Director ng Department of Justice Action Center. Sir, ano ang tingin ninyo dito sa mga nagnonotaryo na medyo dating parang house show? Ano ang sa take niyo rito? Unang-una po, magandang hapon po sa lahat kanyang taga-subaybay. Alam niyo po, ayon po sa ating rules on notarial law, kailangan po ay nakaharap po yung magpapanotaryo, dala-dala niya yung dokumento, at ito po ay identify ng notary public, at bago niya po inotaryo yan, na-identify niya sa pamamagitan ng mga identification card na yung tao mismo ang nagsusend sa kanyang mga dokumento na nonotaryohin po. Okay. Tol, Erwin. Medyo maganda yung ano mo dyan. Tigil mo na yan. Para kasi... Ay, tanong ko lang ho, attorney. Ay, paano ho ito? Meron bang nilalabag na batas itong abogado na ito? Ay, opo. Kung hindi po siya mismo ang personal na pumipirma, ay maaari po siya lumabag po sa tinatawag nga po nating 2004 Rules on Notarial Practice po. Okay. Ang merong under po sa Rule 11 po niyan, meron tinatawag na revocation of commission of the subject po sa disciplinary sanction. Yan po tinatawag natin revocation of commission. Ang bawat notary public po ay binibigyan ng tinatawag natin ng commissioning of notary public. Binibigyan po siya ng executive judge ng regional trial court sa lugar na siya magnotaryo. Ang tawag po doon ay commission. Meron siyang notarial commission. Alright. At yun po itatagal ng 2 taon. Yes, sir. Pero requirement doon, meron siyang sariling opisina, at maganda yung lugar niya, at susunod siya sa mga inaatas ng ating batas sa notarial practice po. Sige, sir. Ano naman kaya ang masasabi mo, Tol, Rafi? Ha? Ano ka ho? Dito sa parte na itong mga notaryo-notaryo na to. Oh, pwede. Pwede na rin. Pwede na. Nasa linya natin sa telepono si Judge Maria Luisa Padilla, Executive Judge ng Quezon City. Ma'am, ano ho yung take ninyo dito sa mga nagnonotaryo na ito ho'y kuminsan hindi ginagawa ho yung prosesong tama pagdating ho dun sa pagnonotaryo? Okay na. Naputol na. Ay, sige. Ay, pasalamat na lang. Papasalamat tayo. Pasalamat na lang, Judge, kahit na hindi namin kayo nakausap. Take it away, Rafi. Thank you. Kay, baka istorya ni Romel Bugay yan, di ka? Itanong mo kay Bugay. Palagay po. Nandiyan si Judge. Okay na, Rafi. Judge, maraming salamat po, Judge, sa inyong time sa amin. Mabuhay po kayo, Judge, sir. Magandang istorya. Ma'am. Napakalaking istorya yan. Notaryo. Notaryo. Uy, importante yan. Alam mo ba na hindi ka maililibing pag wala kang notaryo yung death certificate? Ay, ganon? Aba, ay, mabubulok yung iyong bangka eh. Alam mo kailangan pirmahan. Kinakailangan, pag ikaw nagpakasal, kinakailangan, anong tawag doon? May pirma din. Otherwise, pay. Pakasal. Hindi ba? Alam niyo na. Okay, sige. Ikaw, Rafi. Pagbabalik ng T3, isang kamanang tahanan ng walang habas na hinuli raw ng mga parak sa loob mismo ng kanyang tahanan ang kanyang anak na ito ngayon para humingi ng katarungan. Tulungan niyo po ako kasi dapat kong gawin.
Dahil wala po talaga akong ibang malalapitan. Isang lola lumalaban sa prostitusyon at bawal na droga. Sasaluduhan na natin. Actually, last week pa ho ito. Mamaya. Kung meron kayong reklamo o personal na karanasan sa maling pamamalakad ng mga otoridad o ahensya ng gobyerno, ilabas sa mga cellphone at kumuha ng litrato o video. Ipadala sa aming email, t3kapatidsagutkita@gmail.com o tumawag sa aming hotline numbers 355-5702 o 0918-983-T3T3. Tandaan, ang aming aksyon ay nakantabay sa inyong sumbong. And now, back to T3 dito sa TV5. Si Sayas Agoy ay taga Makamot, Binangonan, Rizal. Ang kapitbahay niya si Edward ay inireklamo na palaging maingay at nagiinuman. Kaibigan ni Edward, hindi to si Edward Navarrete, ha? Hindi. Iba si Edward ang isang Mariel na asawa pala ni P1 James Magandato. Nang kausapin ni Sayas si Edward, nakialam si Mariel. Tahimik pa lang si Sayas, pero nagsumbong pa si Mariel sa asawang pulis. Pagsugod ng pulis sa bahay ni Sayas, may kasamang barangay. Tinangkap po sa sana ni Sayas, pero sinuntok siya. Ni Sayas, sinuntok niyang pulis. Kahit hindi tinamaan, kinasuhan si Sayas ng direct assault at ikinulong mula Huwebes hanggang ngayon. Grabe yan. Okay. Ma'am, magandang hapon po, Ma'am Susan. Magandang hapon. So, yung saan po kayo nakatira? Exact mo nga. Sa Herbacio Street, Makamot, Binangonan, Rizal. Okay. Tapos, yung meron nag-iinuman doon sa kapitbahay nyo, sinaway ng tatay nyo Opo. na huwag mag-inom, Opo. huwag mag-ingay, respetuhan naman kayo. Nagkataon, kasama doon sa inuman, yung asawa ni P1 Magadato. Okay? Nandun po siya. Andun, tinawagan ni Mrs. si Mister na pulis. Pumunta si pulis, kasamang barangay, dadamputin sana ng tatay mo, sabi ng tatay mo, ubarin mo yung uniforme mo, suntukan lang tayo. Sinuntok niya yung pulis. Nakailag si pulis. Ginamput niya yung tatay mo, di na sa presinto. At kanilang direct assault. Sige. Para bigyan linaw ang akusasyon sa linya ng ating telepono si P1 James Magadato ng Binangonan Police Station. P1, sir, magandang hapon. P1? Nasaan si P1? Line 2? Line 2. Okay, P1, magandang hapon po. Hello po sir, magandang hapon po. Opo. Sir, ganito po, patas po ako. Gagawin ko very patas to, as much as I could. May kasalanan po dito talaga yung tatay niya dahil unang-una, sir, naka-uniforme kayo nung pumunta kayo doon sa bahay niya. Ano po? Para tumugon doon sa tawag ng iyong misis na may nanggugulo. Mahina po sir. Sir. Mahina daw, mahina. Okay, sir, sabi ko magiging patas ako dito, sir, ano? Okay. Unang-una, mali yung ginawa ng kanyang tatay na kayo po ay naka-uniforme. Susuntukin niya kayo. Dahil kayo po ay rumisponde sa tawag ng inyong misis, dahil yung misis niyo sinasaway ng kapitbahay niya. Ano po? Mali po yung ginawa nung tatay niya. Sayas. Ni Sayas. Tinamahan ho ba kayo ni Sayas, sir? Hindi, ano? Sir? Hello po sir, mahina po yung dating po, nasa landline po. Apo. Okay, sige. Sir? Hello po. Okay. Narinig niyo na. Narinig niyo na, sir? Mahina po yung dating po. O sige, anong medyo malakas? Ako, narinig mo ako, Sayas. Ay, ha? P1, o baka si Erwin, baka narinig si Erwin. Tingnan natin kay Erwin. P1! Woo! P1! Hindi pala marinig. Ne. P1? Bigyan natin ng mic natin, kunin natin. Hello po. Rinig mo na ako, P1, sir. Sir, huwag ka matakot, sir. Babalansin ko nga ito na mabuti, sir, eh. Mahina po kasi yung dating po sa landline sir. Kasi binangonan sila. Binangawas Okay. kasi masama. Ngayon, ito, rinig mo na ako? Kunin mo kaya mic mo, lapit mo ng konti para medyo Rinig mo na ako, sir? Okay na po. Rinig mo na ako. Okay, sige. Ganyan. Sir, mali po yung ginawa ng tatay niya na kayo po ay susuntukin niya na naka-uniforme kayo bilang isang pulis. Mali po yun. Ano po? Mali po yung tatay niya. Opo. Klaro po tayo doon. Tama nga talaga, direct assault, sir. Especially the fact na ikaw ay pulis. Ano po? Opo. However, ngunit, subalit, datapwat. Ito ang tanong ko sa'yo. Saan ba nakatira kayo ni misis mo?
Bali po yung lugar po namin, sir, dati po ano yan, bali, St. Jose, Herbacio, Street, San Juan, Darangan po. So dati ka nakatira doon? Kasi po, boundary po siya, nasa boundary Hindi po nga, siya. sir, yung bahay lang kung saan may nagiinuman kasama si misis mo. Yun ang ba naka-assign? Sa Binangonan po. Compact tayuman, tama? Opo. Okay. Yung pong 636 Herbacio Street na kung saan nangyari yung problema, hindi nasakop mo yun eh. Opo. Sakop ng ibang stasyon yun, tama? Bali, tumawag na po sa asawa ko. Kaya nga sir, hindi mo na sakop yun. Sana ang ginawa mo sir, ang tama proper procedure, kasi misis mo involved, may conflict of interest yun. Okay, ibinato mo yun sa istasyon na may sakop doon sa lugar na yon. Tama sir? Opo. Oh, tapos hindi ka pwede mag-responde dahil misis mo magiging bias ka eh. Pangalawa, yung misis niyo po sir, maingay eh, nagkikipag-inuman eh. Karapatan lang po talaga ng tatay niya na asawain yung misis mo at yung mga kasamahan doon na nagiinuman, ang ingay. Hindi po nagiinom yung misis ko, sir. Anong sabi niya? Anong ginagawa Hindi po doon? nagiinom yung misis ko. Ano lang po ginagawa doon? Nakatambay po dun. Nakatambay. Lagi po sa may- nakatambay doon. Katapat po kasi ng bahay nila yung bahay ng misis ko, sir. Yung biyanan ko, sir. Wala umiinom. Bahay ng biyanan. Okay. Bali doon po. Baka pumuputak. Hindi, kaya nga next time, sir, para hindi ka mahanapan ng butas, PO1. Alright? Pag sa mga kasong ganon, hindi ka dapat ang pumupunta. Tama. Kasi misis mo involved eh. Oo. Okay, unless kung bahay mo yon, sinabi ni mismo, oy, itong bahay natin, oh, sinusugod na. Tama. May magnanakaw rito, punta ka na rito. Kahit hindi mo teritoryo, may karapatan ka lumipad, pamilya mo yun eh. Yo. Karapatan mo yon. Pero sa gayon, eh, hindi naman, wala namang kaguluhan, nagkakaroon ng sigawan, sabi pa natin nagkakaburahan, eh dapat yun, tumawag ka sa police station na kasakop. At saka isa pa, nung mahuli mo yung tatay niya, ba't mo dinala sa barangay Darangan? Eh samantalang yung Herbacio Street, sakop ng barangay Makamot, Binangonan yan. Out of jurisdiction. Bakit mo dinala sa Darangan? Kasi may mga kaibigan ka mga barangay doon. Ayun naman Ganon. Sir, Tama. mga kaibigang barangay po doon, sir. Bali yung po kasi nakakasahod sa barangay po doon sa kaya doon ko po nagpasama po ng Sir. barangay tanong, sir. Nag-check na kami, ang may sakop sa Herbacio Street ay barangay Makamot, Binangonan. Yun. Okay? Nag-check na kami. Chinek na Alright. natin. Si Bugay may sabi niyan. Tapos, dinala mo sa barangay Darangan. Alright? So, may mga pagkakamali ka. Nilecturean lang kita rito, Padre. Tinutuan lang kita ng leksyon na makinig ka. Next time, kapag involved yung misis mo sa gulo, unless kung halimbawa, papatay na mismo, talagang bahay mo sinusugod, pwede. Ikaw pwede. Pero kung hindi, tumawag ka ng ibang stasyon na nakakasakop, di ba, at magpapaimbestiga. Yun. Nakuha Mabait mo na na? si Tol Rafi niyan, ha? Nakuha mo na, sir, Iwan. Sir. PO1. Swerte ka, makalmado ngayon si Tol Rafi. Yung boss niya, nandyan yata. Hindi, kasi si Abinado naman kasi siya, sinabi rin niya doon sa tatay sa Piwan, sports lang tayo. So, marami pala yung... Siguro panood ninyo ng Yung boxing mga- ni Manny. Huwag ganyan. idol mo si Manny Pacquiao. Idol ko yan, idol ko si Manny Pacquiao. Lalo na ako. Idol Manny ha, good afternoon. Okay, anyway, gumanon doon yung tatay niya. Sabi niya, ubarin mo. Sabi ng polis, ba't ko ubarin? Polis ako. Ayaw mo ubarin na. Pa! Sinuntok niya. Hindi pwedeng hamunin yung pulis ng isang sibilyan. Yung respetohin yung uniforme. Correct. Ayun. Paano naman po siyang re-respetuhin? Siya naman po yung sumugod sa bahay namin, hindi naman po niya alam yung punot dulo. Lagi po siyang ganun eh. Pangalawang beses na po niyang ginawa sa amin yun. Ayun. Ayan, sagutin mo. Yung nakasuot ng uniforme, may problema. Ang uniforme, hindi po walang problema. Ayun, nakasuot. Piwan, sagutin mo yun. Palagi na karong sumusugod. Wala sa lugar. Hindi ko kasi wala akong katotohanan yun, sir. Napakasinungaling Palagi mo. akong sumusugod sa kanila. Sige, sana paliwanag lagi mo. akong may complaint po na ano po, sir. Pero pulis ka, dapat Kasi wala- ka dapat takutan, di ba? Di ba, sir? Ganun po ba? Kasi kung may reklamo sila, di sana pumunta sila sa basta barangay na nakakasakop na sinasabi niya kung makamot. Hindi, pero next time, P1, dito palalampasin kita. Okay, next time, hindi na. Okay? Kung sa akin ka nga pumunta talaga, bahay ko, hindi,
out of jurisdiction ka, tapos yung misis mo nakatambay roon, hindi kita suntukin, kaya lang mumurahin kita. Tapos ngayon, paparesto mo ako, yung aresto sa akin, mumurahin ko rin muna kayo ng aso pareho. Paguntugin ko ulo nyo. Huwag naman. Kasi alam ko yung karapatan ko eh. Ay, ayak. Okay? Hindi kasi ako ignorante. Ang kaya-kaya nyo kasi na gawa ng ganong klase, yung mga taong mas maliliit eh. Akala ko pinalagpas mo na to. Ha? Easy. Layas ka na. Sige. Sige na. Okay. Layas na. Ay. Layas ka na dyan. O paano si... nasa ano na-inquest eh. Na-inquest eh. Inquest. Piyansa na lang. Pero mas maganda siguro sabihin natin sa susunod, maging kalmado kayo. Huwag niyong hahamunin yung naka-uniforme. Ha? Ay, ganun na lang. Magpa-blatter kayo sa barangay. Tulungan na lang. Para Ganun. Tulungan na lang. Kasi Tulungan na lang. pumunta naman kasi yung pulis, may kasama mga barangay, kumatok. Tao po. Ayun. Hindi naman dumiretso pumasok. May mali din si tatay. May mali si tatay. Ha? Sabihin si tatay, kalmahin. Ha? Tapos yung tatay mo magaling pala mag-boxing eh. Ganun ba? Yan na natin sa ano dyan, plus and order Si Bugay, kung naghahanap lagi ng sparring. Lalo na si Dandy. Si Dandy. Pwede mo sparring yan. Anyway, Lola na pero astig pa rin siya kontra droga at prostitusyon. Sasaluduhan natin si Kapitana Zenaida Bundalian. Nagsisilbi sa kanyang mga nasasakupan sa kabila ng kapansanan at pagiging senior citizen. Ito ay pinakita ng ating kapatid na si Zenaida Bundalian, 58 taong gulang. Mahigit isang taon nang nakaupong kapitana si Mami Zenaida sa Barrio Bulaon, San Fernando, Pampanga. Sinusugpo niya ang bawal na droga at prostitusyon sa kanilang lugar. Po sana talagang gustong-gusto na matigil na yung nagda-drugs dito sa amin. Dahil wala naman po silang kainatnan eh. Ngunit sa kabila ng tapang at lakas, may lungkot at kahinaan din si Mami Zenaida. 3 buwan pa lang siya nang magkaroon ng polio at pilay na lumaki si Mami Zenaida. 2 paa nilabanan ko. Yung pa kayang isang paa, sabi po daw niya. Marami mang taong humusga sa kanya, hindi yun naging balakid para maipakita ni Mami Zenaida ang kanyang pagiging ina sa Barrio Bulaon. Kaya naman ang kanyang mga kabaryo, tiwalang-tiwala kay Mami Zenaida. Kahit anong oras mo siya puntahan, lagi siyang ready. Kaya naman Mami Zenaida, maging ang T3, saludo sa iyo. Siyempre, bago tayo exit, babati muna tayo kay Tol Rafi ng isang bumabatang happy birthday! Happy birthday! Kaya ka na, yan! Saan galing to? St. Peter! National! ano ba ito? Bata-bata, 25! Tama. Magaling. Iba ang boses mo ah! 25 lang pala yun! Balik na rin yan! Patay! Ilagay sa likod yung dos! Okay. Alright. Totoo ba yan? Yan, message. Message muna! Sino naman to para mga bulag? Men in white! Sige. Ayan. Ano yan? Bodyguard ni Tetet. Alright. Sige. Ang message, salamat po sa inyo mga pagtitiwala. Kaya pala kalmado ka kanina. Birthday mo. Hindi pwede. Bawal. Okay. Yan po ang 30 minutong aksyon. Ora mismo, ako po, si Rafi Tulfo. Magandang hapon. Panamasman Tulfo! Ako po, Sir Erwin Tulfo! T3, ang bumangga, di ba? Sumbungan ng bayan, ang tunay na sandigan. Mahirap o mayaman, walang kinikilingan.